God is good. Lord, we are praying. Continue to keep safe our kababayans. Sa Lukban po ngayon, nandun po ngayon ang sentro ng Bagyo. So we're praying na safe po ang mga tao doon. And we are blessed. Hindi ko naman parang sabihing swerte, but we are blessed. Dahil hindi po tayo hagip talaga ng bagyo. May hangin, may ambon, but we are safe. Palakpakan po naman natin ang Lord. Come on. But yet we are still praying sa safety ng mga kababayans. Sa mga nanonood online, I pray and I declare that you will keep safe, that you will be okay, at walang pangit na mangyayari sa inyo. Kung babahain kayo, ibabahain kayo ng pagpapala at pagmamahal ng ating Diyos. Amen. Sino po dito ang binabaha ng pagmamahal ng Diyos? Amen. Welcome po sa bawat isa. I think binati nyo na po ang bawat isa. Welcome po. Ako po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior pastor dito sa JA1 Church. We don't talk about religion. We don't care about your religion. We talk about our relationship. Yung tamang relasyon kay Jesus. Sa mga nanonood online, welcome. Sa mga hindi po nakapunta ngayon at say, baka bumaha daw po uli. So, welcome po sa mga nanonood. Bago ako magsimula, meron po bang first time? Sa kauna-unang pagkakataon nakarating sa ating blessed na church, pwede po bang tumayo? May first time po ba ngayon? First time? Wow! Ma'am, tayo po kayo. Palakpakan naman po natin ang Lord sa buhay. Pwede po bang i-hi po natin, kamayan po natin siya. Welcome po kayo. Welcome po kayo. Yes, talagang lahat ng nasa JA1 mataas sa kahoy magaganda at saka mga gwapo. Pwera kay? Wala. Lahat. Yeah. Lahat dito yung magaganda at mga gwapo. So our theme, mamaya pala, let's all stand up muna and let's declare our calling verse. Look, 4:18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord, for our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our culture kung sino ka. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Sige po, pwede na po tayong maupo. Hallelujah. So our theme for this November, we have 3 weeks. This is our week 2, pangalawang linggo ng ating usapan about the dominating church. Sabihin po natin, the dominating church. At we believe, isa sa mga theme natin this year, our 9th year, is supernatural dominion. It means sobrang kakaiba na katagumpayan, sobrang kakaiba na hindi mo namamalayan anumang pagsubok mo, anong pinagdadaanan mo, ay ikaw ay matagumpay, hindi lang matagumpay, ikaw ay nagwawagi ng tambak ang kalaban. That is supernatural dominion. And we believe a dominating church leads to a dominating life. Kapag nagdo-dominate ang ating church as a whole, ikaw personally sa bawat aspeto ng buhay mo, sa finances, sa family, sa relationship, sa career, in everything, you are dominating. And we believe that. Amen. So last week, we've talked about yung Roman church, di ba? At tanda natin, kung nandito kayo last week, pinag-usapan natin, nagsulat si Apostle Paul ng letter sa church sa Romans. Na nakasulat dito yung binabasa natin. Book of Romans. Nakasulat po dun kasi ang Roman church nga dati ay ano ngayon? Kanya-kanya. Parang iba't ibang kultura. Sinasabi, wag niyong gawin to. Ito ang tama, ito ang mali. Iba't ibang kultura kaya nagkaroon ng division. Kaya sinabi ni Paul, walang tama, walang mali, lahat valid. Pero kailangan lahat kayo ay manampalataya. You should have faith. And we believe ang faith ay naglilid sa pag-destroy ng gates of hell. That's number 1. And number 2, ang malinaw na message ng faith, it leads to unity at nakakapag-build, may binubuo. So this week naman, last week, Roman Church, pag-usapan naman natin yung letter ni Paul sa Corinth Church o sa church sa Corinto. Marami nakaka-relate sa church ng Corinto. So, nandiyan ba kayo?
Kung kayo po inaantok, may kape po doon. Pwede nyo pong laklakin yon. Pwede pala tayo mag-ice machine dito para baka nagpe-prefer ng iced coffee. Yan yung sa ating gagawing Grand Church, meron dong coffee shop, promise. May coffee shop, may libre po, libre. Oh, libre. Libre ang tambay. Basta bibili. Yan, may coffee shop doon at genuine espresso. Okay. Ang lugar po ng Corinth ay isang masaganang lugar. Siya ay parang pier. Ibig sabihin, daungan ng mga barko. Noong 2,000 years ago, mga barko napunta sa Corinth, nandun lahat. So mayaman yung lugar. May customs, nandun yung trading. Nandun po sa Corinth yung mga magagandang negosyo. So napakaganda ng church ng Corinth. Ibig sabihin, mayayaman ang mga tao. Pero, ang Corinth din ay isang lugar kung saan maraming kakaiba o maraming hindi maganda ang pinapractice. Sa church ng Corinth, pag sinabi daw doon nung unang panahon, pag sinabing tayo'y mag-Korinto, let's go Corinth. Ibig sabihin ng Corinth, pag ikaw ay nag-Corinth, ang ibig sabihin nun, parang ikaw ay kukuha ng prostitute at ikaw ay, kukuha ka ng prostitute. You will have paid sex. Yon. So pag sinabing tayo mag-Korinto, alam nang gagawin. Magwawalwal, magsusugal, tapos magpapakalasing, tapos sa gabi kukuha ng mga prostitute, ganyan. Kasi sikat ang lugar na yon, merong malaking distrito na puro mga bar, mga inuman. So hindi maganda yung lugar ng Corinth. At notorious daw ang mga taga-Korinto na magaling magsugal. So, pag ikaw ay taga-Korinto, ikaw ay magsusugal. Automatic yon. Ay ngayon, nakapagtayo ng church sa Corinth. Nakapagtayo, let's say, ng JA1 Corinth. Nakapagtayo ng church doon. May isang pastor doon. Sobrang naging on fire ang church ng Corinth. So, ang mga tao doon, sobrang naging on fire, sobrang titinding manalangin. Talagang pag nagtatangs daw, naghuraba, shikarayayaraba Sunday, ang mga tao doon sa Corinth talagang nayanig ang church. Dahil doon sa padami ng padami ang na-attend. Dahil sobrang tinding mag-pray. At sa sobrang dami na nagpe-pray, sobrang tindi ng pray, matitindi din ang prophetic move ng Lord. Sabihin, magdami nagpa-prophecy. Yes, pag nagpe-pray, hurabashika, I can see this. Pinapakita sa akin ng Lord itong vision na ito, ikaw, tao ka, bless ka, ikaw may kalaki-idil. Sobrang galing mag-prophecy ng mga tao doon. Sobrang on fire sa prophetic move ang mga tao sa Corinth. At sobra din, anointed na mga tao doon. Ang worship team din siguro antitindi. Pakinggan lamang ang kanta, hindi na sinesepra, natutugtog na. Ang worship leader, pag nagpapakanta, ala Catherine. Talagang ang mga tao, pag nagpapakanta, nataas ang kamay, ramdam ang Holy Spirit, naiyak. Gusto pumunta sa presensya ng Lord. Kasi sobrang anointed ng mga worship leader. At ang mga greeters sa church ng Corinth, sobrang popogit, kagaganda. Pagpasok pa lang ng first time, hello po, nakita ay maganda, gusto ko nang umattend dito lagi. Sobrang anointed. Ang kape po doon, sobrang sarap. Laging, hindi lamang pandisalanghayin, may ensaymada pa, may croissant. Sobrang tindi. Kaso, nagka-problema. Dahil nga, ang loob ng church is sobrang on fire, pero paglabas mo sa church, may nagtutong-it, may nakaupong nakahilera, nag-i-scatter. Paglabas mo, nag-prayer sa gabi. Paglabas mo ng church, mas maliwanag pa yung katabing building kasi may na-blink. Tapos may nag-aalok, utoy, pasok ikaw dito sa loob. Maraming ganun sa Church of Corinth. At dahil doon, maraming napasok na mga tao sa church, nadadala nila sa loob ng church yung pamuri ng pamumuhay sa labas. Nadadala nila sa loob na church, ako pala ay pwedeng mag-church nang ako ay mahilig magsugal.
Ako pala ay pwedeng pumunta sa church na mayroon akong marling relasyon. Okay pala, ako'y nag-church pero hindi ako ay nananakit ng aking asawa, ng aking anak. Ako'y napunta sa church pero ganito, ganyan. At dahil po doon, sa sobrang dami ang nangyari, nato-tolerate sa loob ng church ang mga kasalanan, ang mga hindi magagandang bagay. At dahil doon, dahil na-tolerate, kumalat. Ano ibig sabihin mo? Pakuha. Hura bashik. Sino yan? Sino yan? Okay. So, tingin na ulit. Pacheck, nagkinabahan ako sa gitara eh. Okay. Makasalanan na nagsabit niyan. Yan, hindi naman, biro lang. Joshua, ikaw ay Tawa. Okay, asan na tayo? So, natotolerate, ako kasi kita ko bumagsak, kita ko na ganun, tatakbo na sana ako. Ay kung ano. So, natotolerate yung mga hindi magandang bagay. At dahil doon, pwedeng, pero hindi pala, at dahil doon, napagsabay yung mga ganung uri ng bagay, magaling mag-prophecy, pero may mga hidden sin. Magaling mag-tongues, pero nagiging self-absorbed. Pag nagpe-pray, nagdi-deliverance, nagaling, nataas ang pride. Ay, ang galing ko. Ganun na nangyayari. Ang bawat member o lahat ng tao doon, halos nagkakaroon ng pride, yumayabang ang mga pastors at mga leaders, kahit mga members sa church. At marami naglilingkod na may mga tinatagong hindi magagandang bagay. At kaya po, nagsulat si Paul sa Corinth, 4 na sulat. Pero ang nakita lamang ay dadalwa. Kaya kung babasahin nyo ang Bible, may 1 Corinthians at 2 Corinthians, 4 po yun, yung dalawa nawawala. May nagtago. Anthony, labas mo na yung dalawa ngayon. Dalawa lang ang nakita. Nagsulat ng letter si Paul habang nakakulong si Paul. Nakakulong po si Paul noon. Ayaw niyang sukuan ang church sa Corinth na kahit ganon ang mga tao sa Corinth, hindi niya susukuan. Sa pagbigay niya ng letter, kinorek niya yung natayo sa mga unahan, kinorek niya yung mga leaders kasi nalaman niya, nagpapatayo daw sa unahan, na yung isang leader na yon ay karelasyon ng kanyang stepmother. Ganong kalala, nagpapatayo na may ganong uri ng relasyon. So isa sa mga highlight ng sinabi ni Paul, ay nakasulat po dito sa 1 Corinthians 16. Tama ba? 1 Corinthians 16. Pa-flash na po, basahin po natin sa 1 Corinthians 16. Tama ba? 14 pala, 1 Corinthians 14. Sabi po doon, pursue love and desire spiritual gifts. Wala ba? Sabi po doon sa 1 Corinthians 14, pursue love and desire spiritual gifts. But especially that you may prophecy. Sa ibang translation, let love be your highest goal. Pursue love. Sabihin nyo nga, pursue love. Hanapin mo ay pag-ibig. Let love be your highest goal. Pinapaalala ni Paul sa church ng Corinth na ang pinaka-greatest, ang pinaka-highest, ang pinaka-powerful na bagay sa buong mundo ay walang iba kundi ang love. Ang title po na i-share ko ngayon ay A Loving, Dominating Church. Let's pray. Lord, thank you for your love, for your grace. Dakila ang pag-ibig mo, mataas ka, madakila ka. Tulungan niyo po kami. Let us understand that we need to love you more and more. Thank you, Father. No works of the enemy upon our lives. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on. So we have 2 points last week. Ito po yung pangatlong point natin about a dominating church. Number 3. A dominating church loves God first and foremost. Ang isang dominating church, para ang ating church, ay mag-dominate, malinaw, unahin, mahalin natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba si Lord? Yung church ng Corinth, magaling mag-prophecy, magaling magbigay,
malalaki ang tithes, maganda ang ginagawa sa community. Pero parang pinapakita ni Paul, at higit sa lahat, magaling mag-prophesy, magaling ang spiritual gifts. At yun ang napaprioritize, mag-prophesy tayo. Ang nagiging prophecy nila, ikaw, nahuli kita, ikaw, makasalanan ka. Nagiging more sila sa prophetic. Nawawala ang pag-ibig. Kaya sinabi ni Paul dito sa 1 Corinthians 13, sabi doon, verse 8, sabi doon, prophecy and speaking, tama ba? Prophecy and speaking in unknown languages and especially knowledge will become useless. Wala daw kwenta yung mga pagpa-prophecy nyo kapag walang pag-ibig. Pero sinabi doon ni Paul, but love will last forever. Sasabihin ko sa inyo, sa Bible unang sinabi ng may forever. Kung may nagsabi sa iyo, may forever sa atin, huwag ka maniwala sa kanya. Sa Lord ka dapat unang maniwala, may forever. Kapag narinig mo sa ibang tao, alam mo, sa Lord ang forever, siya na yung para sa iyo. Pero pag sinasabi sa iyo, ikaw ang aking forever, akong forever mo, huwag. Pero pag narinig, halimbawa, sinabi ni Charles, si Lord ang ating forever, sure yon. Sure yon. Sa lahat ng anointing na meron tayo, ano ba yung mga anointing natin? Serving, magaling kang mag-invite, magaling kang magtimpla ng kape, magaling kang mag-alaga, magaling kang magpakanta, magtugtog, magaling kang magpintura. Sa lahat ng yon, dapat daw ino-honor at minamahal si Lord. Hindi pwedeng naglilingkod tayo pero hindi natin minamahal si Lord. Ang pinaka-pundasyon ay love. Kasi love will last forever. Hindi nyo ba napapansin lahat ng kanta sa mundo? Halos lahat pala, ang pinaka-tema ay pag-ibig. Sa kanta na lang ng Bini. Lahat ng kanta nila ay theme ay pag-ibig. Diba? Salamin sa dingding nasa ng sa dakdang panasaka, lagi lang umaawit hanggang kusina, hanggang gabing pawihan bago matulog ng mahimbing. Niisip kita pag-ibig. Diba? Sa lahat ng kanta, ang bias ko, alam nyo na yun, tinatanong pa ba yun? Sinong bias ko? Si Bini Rocky. Tinatanong pa ba yun? Dapat, ang pag-ibig, ang magsisimula, di ba? Pag-ibig ang susi ng lahat. Kung hindi tayo naibig, walang kwenta yung ginagawa natin. Alam niyo po, quick story po, ako po kasi, bago po naging pastor sa Mataas sa Kahoy, nagsimula po ako maging youth pastor sa main church natin sa Batangas. So youth pastor po ako noon. That was 12 years ago. Biyaya po ng Lord, sobra ko nung anointed. Ako po noon ay pastor, di nagpipreach ako. Ako po din ay worship leader. Pag hindi po ako nakasign mag-preach, worship leader ako noon. Biyaya po ng Lord, pag nagpapakanta ako po noon dati, talagang mga kabataan, dahil youth talunan. Tapos pag solemn na ang kanta, mga kabataan nata sa kamay, talagang iyak. Ganun po yung anointing na meron ako dati. Tapos pag nagpipreach din po ako, talagang tamang-tama sa puso. Marami po ako naririnig na pagkatapos ko mag-preach, nilalapitan ako. Sinabi, Pastor Finney, napaka-anointed mo talaga. Nagbago ang buhay ko. Yung aking bagong invite, gusto na daw puling manatili sa church dahil napaka-anointed yung mag-preach. Tuwan-tuwa naman ako. Isa pa po doon, hindi lang po ako worship leader, hindi pa po din preacher. Magaling din po ako mag-alaga nun. Ang dami ko pong tinetrain, ginagawa leader ng mga lalaki. Isa po sa mga na-train po namin mga pastor na ngayon. Biyaya po ng Lord. Tapos po, kami po ang nagsimula ng pagla-life group noon sa Batangas. Habag at biyaya po ng Panginoon. Ano pa? Ano pa bang kayabangan ko noon? Ano pa nga mahal mga kayabangan ko noon? Pagdi-deliverance. Pag may sinasapian, takot na, lapit lang ako, takot na yung karga. Lumayo ka sa akin, ayaw ko dyan. Pag nalapit ako, ang liwanag, lumayo yan sa akin. Kalba pa po ako nun.
Ako'y ma-offend, susuntukin kita. Baka ako na-offend, baka daw nagliliwanag. At biyaya po, ang dami ko pong nadideliverance noon, habag at biyaya po noon. Meron po noon, tanda ko, maghapon nila pinagpe-pray sa kwarto. Pagpasok pa lang sa kwarto, anong meron dyan? After a few minutes, napalayas na agad yung karga. Ang galing ko po noon. At dahil po doon, sobrang galing ko noon, binagsak ako ng Lord. Binagsak ako ng Lord. Kasi ang galing ko, anointed ko, ang galing ko magpakanta, ang galing ko mag-preach, ang galing ko mag-deliverance, ang galing kong sumayaw, lahat na daw. Ang galing ko na daw, lahat. At dahil doon, binagsak ako ng Lord. Ang daming itinuro sa akin. At nung binagsak ako ng Lord, hinayaan nyo ng Lord para mawala sa akin yung mga hindi dapat. Napaka-anointed ko nun. Pero wala akong pag-ibig. Ang iniibig ko, nagpe-preach ako, nagpe-pray ako ng mga may sakit, nagpe-pray ako, nagka-counsel ako ng mga kabataan, pero ang iniibig ko hindi si Lord. Ang iniibig ko yung aking sarili. Kaya sabi ko, at sa mga natutunan ko, kaya ako ngayon ay napaka-qualified mag-preach po nito sa biyaya ng Lord. Walang kwenta ang anointing kung walang pag-ibig. Kasi next, sabi nga po, ang anointed, nalaki ang puso, hindi ang ulo. Di dapat ang paglilingkod, ang mga gifts mo, ang mga anointing mo ay hindi dapat tungkol sa iyo. Di nalaki ang ulo pag nagagamit ka ng Lord. At di nalaki ang ulo pag di rin ikaw nagagamit ng Lord. Hindi nalaki ang ulo pag ginagamit ka ni Lord. Pag ang galing mo pag pumunta ka sa mga lugar, ikaw ay nagtayo ng life group, nalaki, hindi dapat nalaki ang ulo. At hindi rin dapat nalaki ang ulo kapag hindi ka ginagamit ng Lord. Same po yon. What happened to the Church of Corinth? Lumaki ang ulo nila kasi sobrang galing nilang mag-prophesy. Sobrang ganda ng mga gifts nila. Lumaki ang ulo nila. At nire-remind sila ni Paul, mahalin mo si Lord. Walang kwenta lahat yan kung hindi mo mahal si Lord. At isa pa po doon, next, at kapag mahal si Lord, walang tinatago. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, hindi ka pa nahuhuli. Sabihin mo na kay pastor. Hoy, walang name drop dito, Lloyd. Huwag mo i-name drop si RJ. RJ, si Lloyd Gay, maraming tinatago sa school. Wala daw, wala. Kapag mahal si Lord, wala dapat tinatago. Di ba? Dapat open sa Lord. Kasi sa tunay, kapag may tinatago, ibig sabihin, alam nyo pag may tinago kayo, di ba may baul? Alam mo, may tinago kayo, tapos nilak nyo, ayaw nyo ipakita. Pag hindi nyo agad yung binuksan at pinakita, ano nangyari sa tinago nyong pagkain o tinago nyong mabubulok. At sa patagal ng pagkakatago, kapag nahuli, kapag nabuksan, yung bulok magiging sobrang baho, sobrang dumi, sobrang pangit tingnan. Kaya habang maaga pa, i-share mo na kay Kai. Ay, mali pala. I-share mo na. Hindi, si Kai po, honest po yan sa akin. Wala po yan tinatago sa akin. Ha? Dapat maging honest. Walang tinatago. Kasi nga sabi po sa 1 Corinthians, ito ang ganda-ganda sinabi ni Paul dito. 1 Corinthians 6 verse 19, sabi po ni Paul doon, yan, 1 Corinthians 6:19. Luma-luma na po ang Bible ko, pero mahal na mahal ko po ito, ang daming highlight. Sabi po sa 1 Corinthians 6:19, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. Ang ganda pala nun. Sabi ni Paul, huy, di kayang katawan mo. Ay, dyan nakatirang banal na espiritu. Hindi yan iyo. Sabi ni Paul, ano ka ginagawa mo sa iyong katawan? Sabi sa verse 20, for God bought you for a high price. You must honor God with your body. Pinaalala ni Paul, huy, hindi basta-basta pagkakatubo sa iyo ng Lord. Dugo niya. Kaya yung katawan mo, gamitin mo para mahalin at igalang si Lord. Gamitin mo yan para mataas si Lord. Alam nyo, ang love ni Lord ang mag-enable sa atin na ayaw natin siyang saktan.
let's say, asawa ko, syempre mahal ko. Hindi ko mahal ang asawa ko kung may point o maiisip ko man lang na gusto ko siyang saktan. Kaya kung tunay kong mahal ang asawa ko, syempre may attack ang kaaway sa isip. Kapag may point na, ay gusto kong mambabae, hindi ko siya mahal. Pag inalaw ko sa isip ko, ay gusto kong tumingin sa iba, maghanap sa iba, hindi ko siya tunay na mahal. Kasi ang tunay na nagmamahal, ayaw saktan yung kanyang minamahal. Tama, di ba? Palakpakan naman natin si Lord. Kung mahal mo yan, ayaw mo yang saktan. Kung mahal mo si Lord, hindi mo siya sasaktan. Kasi biruin mo, sabi ni Lord, mahal na mahal ka niya. Hindi, alam niyo po, ang ginawa ng Diyos Ama, di ba sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa sobrang mahal ng Diyos Ama, ibinigay niya kaisa-isa niyang anak. Para mahirapan, mapahiya, matuligsa, mamatay sa cross. Alam niyo po, that is the ultimate pain na naranasan ng ating Diyos Ama. Nasaktan siya kasi mas mahal, hindi pala mas mahal, dahil mahal niya tayo. Biruin mo, may nagsabi ng mga atheist, anong ginawa ng Diyos Ama? Ba't hindi na lang siya ang pumunta dito at siyang namatay? Binigay pa niya yung kanyang anak. Oh. The reason He gave His only begotten Son, for God to see how much pain. Kasi ayaw ng Diyos masaktan tayo eh. Hinayaan niya siya masaktan. Makita niya ang kanyang kaisa-isang anak na nasaktan at dahil doon nasaktan din siya. Para ikaw na nakakaranas ng sakit, ng pain, ng hurt habang nandito ay magkaroon ng kalayaan basta manampalataya ka lamang kay Jesus Christ. So yun ang true love ni Abba Father sa atin. Sa sobrang love niya sa atin, na-hurt siya para sa atin. Kaya, if our church loves God, mahal natin si Lord, magdodominate tayo. Magtatagumpay tayo. Sabihin mo sa 5 tao, mahalin natin ang Diyos. Higit sa lahat. First and foremost, ibigin ka o Diyos higit sa lahat. Sabihin mo rin sa 2 tao, wag mo nang itago. Wag mo nang itago. Kakami na. Dominic, wala kang tinatago. Ano? Wala. Madami daw. Ay, naku. Kahirap. Dapat walang tinatago. Yan. Pag tinago, pag nabunyag, mabaho, bulok. Oh. Number 3, a dominating church loves God first and foremost. Number 4, ito po yung last natin for today. A dominating church is full of compassion for others. To love God is also to love people. Ang mahalin ng Diyos ay mahalin din ng ibang tao. To honor God is to have compassion for other people. And to sin, yung hindi patay na sarili, yung puro sarili lang minamahal, para sa akin, is very risky. Sabihin nyo nga, risky. Delikado. Sa tunay. I'm always telling this sa aking mga leaders, napaka-risky sa ating ginagawa ng trabaho natin dito sa church. Alam nyo ba, sa mga hindi nakakalam, ang trabaho po natin dito sa church ay magligtas ng maraming kaluluwa para hindi sila mapuntang impyerno. We are bringing people to snatch them away from hell. Nangunguha tayo ng kaluluwa na dapat sana ipapuntang impyerno para hindi sila mapunta doon at madala sa langit. Tayong inatasan ng Diyos. And we are in the business of introducing Jesus to them. Trabaho natin na ipakilala si Jesus sa kanila kasi we believe si Jesus ang nagbabago ng buhay. Napakadaming lives ang broken, hurting, magulo, lost. At alam na alam natin at ranas na ranas mo yun na si Jesus ang sagot para maranasan nila yung fullness, di ba? Si Jesus ang nagliligtas. We win souls and again, we make disciples. Natulong tayo, tinutulungan natin ang bawat isa para maging kawangis ni Jesus.
nagme-mentoring tayo, we train leaders and pastors para sila'y mag-lead to be sent, para marami pang tao ang maligtas. Kaya I am telling you, napaka-importante. It is too big for an importance itong ginagawa natin sa church. Sabi nga doon sa ating culture, pang-pito yun, I am part of something big. Kaya for me, it is too big of a risk na itong ginagawa natin ay babaliwalain lamang gaya ng mga ginagawa ng church sa Corinth. It is too big of a risk na baliwalain ang paglilingkod sa Panginoon. Na yung church sa Corinth, naka-front ay naglilingkod sila sa Panginoon, pero sa tunay, sarili lang naman nila ang pinaglilingkuran nila. Ang anointing ay ginagamit para ma-please lamang ang sarili. Yung tinatawag sila na Lord, pero hindi sila nakilos. Nagpa-prophesy sila para sumikat lamang. Nagpe-pray sila na may sakit para yumaman lamang. Naglilingkod lamang sila sa Panginoon para dumami ang followers sa social media. Naglilingkod sila, Panginoon, for personal gain. And for me, it is too big of a risk sa trabaho natin na magligtas sa maraming kaluluwa galing na sana'y papuntang impyerno, na dapat yun ang ginagawa natin, na dapat marami ng tao ang naligtas, pero mas tinitingnan pa rin natin ang ating sarili. Yung tinatawag ka na ng Lord pero hindi ka nakilos. Matagal na kinoconvict ng Lord pero wala tayong ginagawa. Kasi we are spending too much to enjoy ourselves na nakalimutan na natin na ako nga pala ay sa Lord. Ako nga pala ay tinawag ng Lord. Na nga pala, I am part of something big that is saving millions of lives. Na dapat ay pupuntang impyerno, eternity na malayo sa Diyos. You are part of something big. And it is too much of a risk. Kapag sarilang iniisip natin sa paglilingkod. And you know, we could love others na walang compassion sa kanila. Example, ang dami nating napapanood. Nilipad ang bubong. Binaha. Pag nakikita mo yun, ano nasasabi mo? Kakaawa. May compassion, may love ka. Pero ang compassion kapag may ginawa ka. Ang compassion ay kapag kahit yung 50 pesos mo sa GCash ay pinadala mo kasi gusto mo silang tulungan. That is compassion. You know, the very famous talata sa Bible about love ay sinulat ni Paul sa mga taga-Korinto. At pinakita ni Paul, iniremind ni Paul sa mga taga-Korinto at niraremind din sa atin ni Paul ngayon ang tungkol sa pag-ibig. Ito po yung katangian ng pag-ibig base ni Paul. Ang pinakauna pong katangian ng pag-ibig is, next nga, sa 1 Corinthians 13, sabi doon ni Paul ay, love is patient. Kung yang nagmamahal sa iyo'y mainipin, hindi kanyang tunay na mahal. Palapakan natin si Lord. Hanga ako doon sa ang tagal-tagal na ay talagang nagpinupursu pa rin. Sino yung ganun, yung loyal? Pangalawa po, love is kind. Mabait po ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit. It does not envy. Hindi ito naiinggit ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi, it does not boast. Hindi nagmamalaki. Hindi mo pinagmamalaki, ay mas magandang ginawa ko sa iyo. Dapat tapatan mo din. Hindi po yun ang tunay na pag-ibig. Walang compassion ng ganon. Isa pa po, it is not proud. Ibang translation, hindi dapat nagseselos sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, ipinagkakatiwalaan mo ang Diyos o ang ibang tao at hindi mo siya pinagseselosan. Seryoso ako. It does not dishonor others. Kapag ang pag-ibig ay hindi na nawawala, ay nawawala na yung galang mo para sa Diyos at para doon sa mahal mo, hindi na yung pag-ibig. Kung nababastos na yung kapartner mo, kapareha mo, hindi na po yung pag-ibig. It is not self-seeking. I-underline natin yun ha. It is not self-seeking. Ang pag-ibig ay hindi na dapat tungkol sa'yo.
Uy, mahal kita, mahalin mo din ako. Dapat ganito, ganyan na matanggap ko. Dapat itong ma-receive ko. Dapat itong maramdaman ko. Love is not self-seeking because love is all about giving. It's all about giving. Kaya kung ang pag-ibig ay lagi mo nang tiningnan itungkol sa iyo, hindi po yung tunay na pag-ibig. Isa pa po doon ay it is not easily angered. Hindi magagalitin pag ikaw ay nagmamahal. Amen po ba? Ahem. Ang magagalitin ay hindi tunay na nagmamahal. I-post nyo po yon, Pastor Pini. Ang magagalitin ay hindi tunay na nagmamahal. At ito po ang lagi kong sinasabi kay Pastor Rakit, lagi niya nare-remind sa akin, love keeps no record of wrongs. Ano yon? Hindi na nire-remind yung maling ginawa dati. Ang pag-ibig ay hindi na pinapaalala yung past. Hindi mo na dapat inaalala kung yan yung nakawalong jowa noon. Ang mahalaga ay ngayon. Di ba? Hindi mo na nire-remind yung nakaraan niyang pangit. Ay, bakit ikaw? Ikaw talaga napakababaero mo. Timo, daming ano noon. Noon po yun. Love keeps no record of wrongs. Hindi mo na dapat inaalala na ang pagkakaluto ng kanyang corned beef ay may sabaw. Hindi na dapat. Ano? Love keeps no record of wrongs. Hindi mo na dapat inaalala. Ha? Love keeps no record of wrongs. Ang tunay na nagmamahal at may compassion ay patay. Ay hindi na tinitingnan kung sino yung kanyang nakaraan. Tama ba? Verse 6, love does not delight in evil, but rejoices in truth. Alam niyo ang problema sa mga taga-Corinth? Hindi sila magpa-correct nung una. Ayaw nila magpa-correct. At dahil doon, they pretend more. Napaka-pretentious sa mga tao nun. Hindi, mahal ko si Lord. Kaya nga ako nagpe-pray. Kaya nga ako nagla-life group. Mahal ko si Lord. Kaya nga ako nagdi-deliverance. But deep inside, may nabubuo na evil sa loob. Kaya nga ang pag-ibig ay walang nabubuong kasamaan. And one of my favorite verses in the Bible, 1 Corinthians 13, verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Alam niyo yung keyword sa verse 7? Always. Lagi nang umaawit. Umaawit hanggang kusina. Lagi. Sabihin mo sa katabi mo, lagi akong magmamahal. Lagi. Anumang panahon, anumang maging sitwasyon, lagi kitang iingatan. Sabi ng Lord sa iyo, it always protects. At sabi, always trust. Ang pag-ibig ay laging nagtitiwala. Paano pag pag nahuli ko siyang nag-cheat? Sino pong nakahuli na nag-cheat? Taas ang kamay. Si V, si Rena, si Liza. Joshua, nag-cheat. Di po cheater si Joshua. Sino pa? Paano po? Ang pagtitiwalaan mo is si Lord. Hindi yung ibang tao. Kasi pag si Lord ang pag nagkatiwalaan mo, yung tamang tao ang ibibigay niya sa'yo. Pag pinagkatiwalaan mo ang sarili mo, maling tao ang mapipili mo. Pero pag si Lord ang pinagkatiwalaan mo, yung perfect ang bibigay para sa'yo. Amen, Roslyn, di ba? Oo nga, kanina nakailang amen si Roslyn, nagpapapansin. Tawagin ko daw siya. Oh. It always hopes, naasa. Ang pag-ibig ay lagi naasa sa mabuti. Sino dito ang naasa pa? Taas ang kamay. Dapat naasa lagi tayo. And always perseveres. Ang tunay na compassion o pag-ibig ay laging, ano nga sa Tagalog persevere? Hindi naman matibay ang loob eh. Yung parang ikaw ay hindi nasuko. Matatag. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin si Lord, pero hindi naman natin minamahal yung di paligtas. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ako ni Lord,
pero di natin sineshare itong pag-ibig na nararanasan natin. Walang kwentang pag-ibig kung hindi natin ma-apply, and its action is compassion. Hindi mo masasabing naibig ako kung wala tayong compassion. Again, a dominating church is full of compassion sa ibang tao. And, next po, yan. A dominating church, yan, wait lang. Yan. Kaya, again, kung lilimitahan natin ang pag-ibig natin, kung hindi always, kung lilimitahan natin yung compassion, at iba, tayo'y magmamahal base lang kung anong meron tayo, ano yung capacity natin, sabihin ko, kulang. Taas ang kamay ng mga kulang. Kulang sa pag-iisip. Hindi, kulang. Taas mo kayo, tayo lahat ay kulang. Amen. Hindi natin kaya yun. Hindi ko kaya yon, yung always protects, always trust, always hopes. Hindi ko kaya yon. Yung balik mga sa verse 4, yung yan, love is patient, hirap kaya nun. Yun na lang unang description. Yung love is patient, diga, kahirap noon. Eh kung tayo ang gagawa niyan, hindi natin kaya. Kaya kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos para magawa din natin yon. Amen. O sino na po dito ang love is patient? Nasa kamay ng gusto niya maging love is patient. Patient sa magulang niya, patient sa anak niya, patient sa kasama niya sa church, patient sa lahat. And if we would ask God, ito na po, last line na po, sabi doon, love and compassion is what builds this church. Ang pag-ibig at ang compassion ang magbubuo sa ating church. I am so blessed with the relationship that we are building. Palakpakan naman natin ang Lord sa ating sarili. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili, come on. Kasi ang love and I see, we have love and compassion. And this year, again, this is a supernatural year. Whole band, please. I can see a lot of nabibuo natin. I am so blessed. Sa bawat isa, hindi ko na... Alam nyo, may pinagdadaanan ng bawat isa. Lahat ay hindi perfect. Amen? Lahat ay kulang. But I'm so blessed. So blessed kay Pastora Christine. Sa mga binibuild niya, mga inaalagaan niya. Sa mga inaalagaan niya, si Eunice, lagi nagsasend sa akin, nagla-life group po sa school, nagla-life group, inaalagaan ng kanyang mga kaklase. And it's hard. Sabihin ko, mahirap yon. Si Franz, may bago na buong life group, mga bata sa kanila. Palakpakan naman natin. At dahil po yun, sa life group leader niya na love is patient, love is kind. Pero hindi pa ganun ka-patient. Compassion, alam niyo yung mga compassion, yung mga primaries natin, yung mga primaries si Pastora Rocky, yung compassion nila sa bawat isa, uy, may problema ako, chat-chat, pag-pray mo ako. That's the relationship, the compassion that we are building. Yung camaraderie ng mga boys, mga lalaki din kahit nagyayabangan sa card game sa Uno, sa Ocean, sa Organ Attack, sa NBA, nagyayabangan, but still, nagkakistisan sa tugtugan, pero still yung camaraderie. At it took years para mabuo, and that is by love and compassion. Yung growth ni Eric, asa ba si Eric? Kung alam yung ugali niyan dati, Diyos ko, kahit nabagyo, maglalaya sa kanila. Tanda ko nun, hinabol ni RJ, naglaya sa kanila kahit nabagyo. Pero ngayon naman, hindi mo na mapaalis ng bahay. Biyaya po ng Lord. Yung anointing, hindi ko mababanggit lahat, sorry ha. Yung anointing na magdala ni Angela dito sa church, sobrang kita ko kung paano siya magdala ng mga kaluluwa dito sa church. Yung galing mag-invite at mag-build ng relationship ni Liza, laging may pillow kahit saan mo dalhin. Sa mainit na lugar, sa malamig na lugar, sa anuman trabaho, talagang magbubuo ng life group. And that is because the love and compassion. Yung sa tunay, ang Tita Jope nakaka-proud. Yung biglang nag-boom, yung matagal na pinagpe-pray ni Anthony na PS4, ay hindi, ang Tita Jope, ay nakuha na ni Anthony. Grabe na laging gusto pumunta dito sa church, na sinasabihan na siya, sa church ka na kaya tumira. Nakakatuwa naman eh. Sobrang confirmed Tita Jopen, isa pa ang Tita Ethel. Alam mo, magkakaroon saan tayo ng big day mamaya. Ang sipag mag-invite ng Tita Ethel sa kanila. Alam mo na, palakpakan naman natin ang Tita Ethel. Grabe.
Alam mo yung anointing ni Gloria, grabe si Gloria. Sabi ko nga, papastorin yan. Ayan, ina-ordain na ni Rebi Ito. Ang nag-ordain ni Rebi Ito, ang nagtawag na pastor ay Rebi Ito, hindi ako ha. Pag kasi ako tumawag, ay di official na, hindi ko pa tinatawag. Pero alam nyo, kakatuwa, sinama ko siya sa kay Patag. Biyaya na Lord sa mga Tita Virgie kay Ate Marilyn. Ang galing maghikayat. Nakapagtayo po tayo ng isa pang gawain sa isang magandang bahay doon. I believe marami pang pupunta doon. Palakpakan naman natin. Ang Tita Virgie, Ate Marilyn, Ate Telma, Ate Mayet. Biruin mo, si Gloria po sinama namin doon. Sabi ko, Gloria, ikaw mag-preach. Kung iba ang sinabihan ko doon, di ko. Pero si Gloria, sige po. Siya ang pinag-preach ko doon. Maya-maya, after mag-life group, may deliverance na doon sa isang sulok. Sabi ko, grabe, kahit saan mo dali si Gloria, may deliverance yan after. Grabe ang anointing na Lord, di ba? Iba talaga kumilos ang Lord sa ating church, lalo na isa pa ay si Pastora Jen. Alam nyo, sa tindi ng pinagdadaanan yan kay Uwa, hindi pala, hindi niya pinagdadaanan. Baliktad, ba't hindi niya pinagdadaanan ni Uwa? Hindi, grabe si Uwa at saka ang worship team, palakpakan naman natin sila. Kita ko, kasi sa tunay po, pag ikaw ay natayo dito, nataas na yabang talaga. Ranas ko po yun. Nagdi-deliverance, nagpapakanta, natugtog, nagpapastor, nagagawa ko po yun, ranas ko yun. Sa tapataas ang anointing, nataas din ang ulo ko. Pero ano nga yung big word natin kanina? Ang anointed, puso, nalaki ang puso, hindi ang ulo. Nakakatuwa po dahil sa paggaling po ni na Lloyd, ni na Anthony, lalo na ni Arthur Jezer, sa paggaling po nila sa pahambol nila. Grabe. Pastora Jen, kahit may pinagdadaanan, alam mo mas naging on fire pa siya. Yung hinahanap po natin dati sa kanya na kitang-kita ko ngayon. Grabe yung fire niya na talaga magdala ng mga mamis dito. Palakpakan po naman natin ang Lord. At sa bawat isa, lahat po kayo, hindi ko man kayo na-recognize, lahat na nandito, nakikinig pa naman, I appreciate you all. At ako'y naniniwala kung hindi ka pa nagagamit, kung ikaw ay hindi pa nagagamit, or you are in a situation ngayon na ganito, ikaw ang kasunod na sobrang gagamitin ng Lord. I believe kasi you are part of this. And yes, dahil imperfect tayong lahat, aminin natin, we are like Church of Corinth. Imperfect. May mga tinatago, mga may natasang ulo, nayabang, but still, God is good. At pinapatuloy niya sa atin, love is the answer. That serving is not about us. That even though we are here, first and foremost, ang pundasyon natin, minamahal natin si Lord. Kasi ang hirap maglingkod, ang hirap ng ginagawa natin, ang hirap nung napunta dito kung hindi natin mahal si Lord. And I believe, kung may mga na-invite tayo dito, tas wala na uli, wala pa uli, babalik naman yung mga yan, sigurado yan. We believe, mamahalin at mamahalin din natin si Lord. Kaya gusto mong madala yung asawa mo, yung anak mo, yung pinsan mo, yung pamangkin mo, yung kaklase mo, yung best friend mo dito. Hindi naman para yumabang ka Hindi naman para ma-feel mo na, ay, ang galing ko, hindi. I know, kaya mo gustong mapunuto kasi mahal na mahal mo si Lord. And I believe, pag minamahal mo si Lord, grabe ang balik sa'yo.